Ayan po mga kapatid, narito naman po ako at mayroong itatopic ngayong gabi. Ang ating topic ngayon ay sign na bukas na ang iyong third eye. Ayan, marami pong nagtatanong sa akin kung ano daw ang sinyalis o kung ano daw ang nararamdaman ng isang tao kung ang kanyang ikatlong mata o third eye ba niya ay active. Ayan, at ating tatalakayin ngayon mga kapatid. Bago po ako magsisimula ay binabati ko po ng magandang araw, tanghali, hapon at gabi ang lahat ng manonood nito. Yan sa mga labas ng bansa, saan man kayo naroon, saan man kayo sulok ng mundo, binabati ko po kayo ng magandang gabi sapagkat gabi po dito sa Pilipinas. Ayan. At ngayon, isipan ko ulit mag vlog at may ibabahagi akong topic ngayon. At kanina busy po talaga ako, may mga gamutan ako. Yan. At pumunta po ako kanina sa aking kabrad sa Bugasong upang kunin ang aking pinagawa sa kanya na ritual table. Ayan. At ipapakita natin sa susunod ko na pagbukas doon pa yun sa labas mga kapatid, ang ritual table na ipinagawa ko sa aking kabrad. Yan sa brad ko na mabait at talagang masipag at suportado sa paggawa ng aking nirequest sa kanya at iginawa naman. Yan si Brad Alfred, yan, ng isang alpaca paro. Yan, siya po ang gumawa ng aking ritual table at ipapakita po yun sa inyo. Yan bro, ang Brad Alfred ay maraming salamat po sa iyo Brad at long live po sa iyo. Ayan, sa mga manonood nito, sa mga antingera, sa mga supremo at mga kilala ko mga manggagamot. Ayan, at binabati ko po kayo ng magandang gabi. Ayan, at sisimulan ko na po na tatalakayin ang aking isinaliksik kung paano malalaman kung active na ba o bukas na ba ang iyong third eye. Ayan, ang pagbubukas ng iyong pineal gland o mas kilala sa tawag na third eye ay tunay namang kagilagilalas na spiritual at physical experience. Ayan po. Hindi lahat ng tao ay nagagawang buksan ang kanilang third eye. Ito ay nangangailangan ng taon ng wastong ensayo. Ayan po mga kapatid. Ako po dati hindi po ako gusto ko po talagang buksan ang third eye. Yan, nagpapabukas po ako sa mga kilalang sa mga psychic, ngunit hindi po talaga bumubukas ang aking third eye sapagkat po mga kapatid, pag pinagkalooban ka po talaga ng ating Panginoon na magkakaroon ka ng third eye ay ka po mga kapatid, magkakaroon ka talaga. Yan, kasi spiritual gift yun, yung magkakaroon ng third eye. Ayun, hindi po talaga naka-anim na na po ako mga kapatid. 6 na po akong tao na manggagamot na nag-open ng aking third eye. Talagang ang aking mga iniipon sa aking panggagamot ay inipon ko po yun upang ipangbabayad sa mga kapatid sa pagbubukas ng third eye. Ngunit may naaaninag lang po akong mga kunting mga nasisilip ko din yung aking mga gabay, pero malabo po mga kapatid ang aking mga nakikita. Ngunit may isa pong matalik na kaibigan ko na isang psychic din, yan, na si Bro Bert. Ayan, tinuruan niya po ako mga kapatid kung ano ang tamang pamamaraan at mga kapatid, at tamang pamamaraan at proseso kung paano buksan ang third eye. At yun talaga mga kapatid, wala pong nag-open ng aking third eye mga kapatid, ngunit sinikap ko po iyon. Yung mga pamamaraan na itinuro niya sa akin ay ginawa ko po iyon ng mga mahigit 3 buwan na aking ensayo sa pag-meditate. Pag wala po akong gamutan ay hindi po ako lumalabas ng bahay mga kapatid, na andito lang ako sa kwarto, nagme-meditate lang ako kung paano mag-active ang third eye. Ay nagme-meditate lang po ako dito, nakapikit lang po ako sa aking kwarto, kaya minsan hindi po ako lumalabas. Ayan, hanggang sa naging active na ito at unti-unting nabubuksan.
Ayan po mga kapatid, hindi po totoo mga kapatid kung na meron po mga tao na pag binuksan ang third eye ay bumubukas po. Meron po mga tao na kahit buksan po ay hindi po talaga na bubukas agad. Gugugol ka po doon ng mga pagsasakripisyo at pagtitiis bago mabuksan ang iyong third eye. At talagang sinikap ko po mga kapatid ang kung paano buksan ang third eye na ito. Ayan. Yan, nagpapasalamat ako kay Bro Bert. Yan, isang magaling din namang gagamot yan. Ayan, siya rin ang nagturo sa akin ng mga pamamaraan. Kung minsan po mga kapatid, kung hindi ko po talaga maaurahan ang isang tao, ay humihingi po ako ng tulong sa kanya. Na kung kasi minsan po mga kapatid, may time po na hindi po tayo nakakabasa ng aura ng isang tao pag wala po tayo sa mood. Yan, masama po ang pakiramdam at may sama ka ng loob, hindi po talaga gumagana yan. Kailangan po pag nag-aaura kasi isang tao bago ka humarap sa pasyente ay kung anong karamdaman niya, kailangan po wala kang galit, pag humarap ka sa pasyente, kailangan mga kapatid, yung yung tinatawag na skills mo sa panggagamot ay naandun talaga. Madali mo talagang mababasa kung physical o spiritual. Ayan. Narito na ang sumusunod mga kapatid. Kung ikaw ay nagpa-practice ng meditation para mabuksan ang iyong third eye, sa article kung ito ngayon sa kapangyarihan. Ayan. Ako mga kapatid ay nagsimula ako niyan nasa February 30 ako nagsimula. Malalaman mo lang kung mapagtatagumpayan mo na nga ba ang pag-active ng iyong pineal gland. Ayan po mga kapatid. Nung pagme-meditate ko po mga kapatid ay meron pong mga tunog na parang sa YouTube ko, ayan mga kapatid, sa YouTube ko sinearch habang ako ay nagme-meditate yung how to open your third eye, tas lalabas doon yung parang music na iba't ibang uri na mga music na meditation. Ayun po mga kapatid, doon mo malalaman yung mga music na kung ano-ano para malaman mo kung madaling ma-open ang yung third eye. At totoo mga kapatid, talagang magugugol ka ng oras at gugugol ka ng oras at panahon para mabuksan ang iyong third eye sa pamamagitan lang po ng meditation. Ayan po mga kapatid. At nung time na mga kapatid, nung nag-active na ang third eye, ayan, ay po mga kapatid, yung naandito mo ay talagang parang gumagalaw yan mga kapatid, gumagalaw, tapos parang tinutusok ng karayom, tumatagos dito yung parang sakit, tapos parang pumipintig-pintig dito. Sign po yan mga kapatid na active na ang iyong third eye. Ayan ang sign yan mga kapatid. Narito ang mga sign o aktibo na ang iyong mga third eye. Ito mga kapatid, masyado kang sensitive sa light o liwanag. Ayan. Kung bukas na ang iyong third eye, mapapansin mong mabilis kang masilaw at hindi ka makadilat komportable sa liwanag na ilaw. Nagsisimula ka nang makapag-visualize ng mga kulay kahit hindi mo naman sila aktual na nakikita. Ayan po mga kapatid. Kaya po minsan pag nagbabiyahe po ako ay nagtataka po yung iba bakit po nakasalamin ako. Yan po mga kapatid ay pag tiningnan ko po ang aura ng isang liwanag ay talagang mabubulag ka po. Parang napakasilaw po. Sign po yan mga kapatid na active na ang yung third eye. Pag nagbabiyahe kami ng aking partner na pumupunta kung saan saan, gumagala kami minsan kung saan kami pumupunta, ay nagsishades po talaga ako para hindi po talaga maano yung iyong mata, sapagkat napakasilaw po ang aura ng iyong makikita. Yan po ang isa pong sinyalis yan na active na ang iyong third eye. Yan. May mararamdaman kang pressure sa pagitan ng dalawang kilay. Ang pagbubukas ng third eye ay nagmamanifest ng iyong nerve system. Dito yan mga kapatid, parang gumagalaw yan mga kapatid.
pag-active na ang iyong mga kapatid, ang iyong third eye. Ayan mga kapatid, yan ang sign na active na ang iyong third eye. Yan, may mga malalaking ugnayan ng iyong kamalayan o consciousness, at ang kakaiba ay weird sensation na nararamdaman mo sa pagitan ng dalawang eyebrows o kilay. Mahirap i-explain sa madaling salita kung ano ba ang sensation na nararamdaman mo, na para bang may liwanag at init na pumapasok mula rito. Ayan po mga kapatid, yan po ang sign na active minsan. Kaya po minsan pag ako'y nagbabiyahe mga kapatid ay nagsishades po ako, kahit tinatawanan nila ako na ganito ganyan, yung mga tinatawag na parang nagyayabang. Hindi po ganun mga kapatid, mayabang kasi nagsishades, hindi po mga kapatid. Kasi pag tinitignan ko ang aura ng mga kapatid ay talagang napakasilaw ang vision ng mga kapatid. Kaya nagsishades ako para hindi ko maano yung vision ng nasa paligid. Ayan. Ito ang pangatlo, naging malakas ang iyong foresight. Nagiging accurate na halos ang iyong sensation. Ang iyong empathetic at psychic ability ay tunay na mag-elevate. Nagagawa mo ring makaramdam ng kakaibang entity o enerhiya sa paligid. Kunwari mo ay laging may nakamasid sa iyo kapag may nakikita kang ibang tao, na insense mo kung ano ang kanyang iniisip at nararamdaman. Ayan po ang sign din minsan mga kapatid, na lagi po pag ako po talagang lumalabas po mga kapatid ay lagi ko pong nakakaramdam ng ganyan, na parang may nagmamasid sa akin sa labas. Ayan, yan po ang mga sign na kahit wala naman ay parang may nagmamasid sa iyo. Ayan ang aking mga nararamdaman. Yan po, sign po yan na mga active na yung third eye. Alam naman namin yung mga nakakasalubong namin, kung sino-sino, alam naman namin yan. Pero pinapabayaan lang naman namin kung ano yung mga intention nila sa isang tao, sa akin, o kung ano yung intention o binabalak nila. Bahala sila, importante wala akong ginagawang masama sa kanila. Ayan lang ang aking ipapaliwanag. Ganyan talaga yung mga kapatid. Yung kunyari parang may nakamasid sa'yo pero wala naman, sign yan na active yung yung ikatlong mata mo. Laging sumasakit ang iyong ulo. Pinaka-common na bumubukas ang iyong ikatlong mata. Nangyayari ang pananakit dahil sa pagkakaroon ng imbalance ng iyong emotional at intense activity brain. Ang simpleng pag-relax at paglakad-lakad ay makakatulong upang maibsan ang palaging pananakit ng ulo. Ayan po minsan mga kapatid, pag nasa labas po talaga ako mga kapatid, pag uwi ko ng bahay ay parang napakasakit po ng ulo ko dito, parang parang napakabigat, kasi po yung mga negative energy ng mga tao na nakakasalubong ko ay na-absorb ko. Kaya minsan pag uwi ko ng bahay, talaga ako, yung lantang talaga ako, pagod talaga ako pag uwi sa bahay. Ayan mga kapatid, kasi yung pagbukas ang iyong ikatlong mata o active ang iyong third eye, ay lahat niyan makakaranas ka ng mga ganyang pamamaraan. Ito, kung sa tingin mo ay pasok sa alinman na sign na ibinibigay ko, binabati kita at nagkakaroon ka ng bukas na third eye, ay tunay na nakakabilib ang kakayahan ng abilidad. Yan, gusto ko ring ibahagi ang ilang useful na maaari mong gawin upang mapanatili ang imbalance ng iyong spiritual routine at body. Ayan, ito ang mga ituturo ko na itinuro sa akin ng isa kong matalik na kaibigan. Ayan, si Bro Bert. Ayan, shout out sa iyo bro. Ang tinuro niya lang sa akin, magme-meditate. Yan, mag-meditate. Ayan, at tinuro din ng mga ibang tao rin, na mga psychic na mga kilala.
Yan, minsan ko na rin yan nakakausap sila, ang aking mga kilala, hindi ko nababanggitin. Mga sikat din yan sa mga ano, sa mga YouTube, naki-NGS din yan. Ang mga nakakausap ko rin mga psychic. Yan, nakakausap ko rin. Ang sabi din naman yan si Sir Ed Kaluwag. Yan. Ang sabi din naman ni Sir Ed sa akin na ang pagbubukas ng third eye hindi po basta-basta nabubuksan yan, sapagkat dadaan ka po muna sa pag meditate at sa pagsasakripisyo mo at pagtitiis. Yan ang dapat, sabi niya sa akin. Kailangan po, totoo po yun. Ayan. At iwasan ang matatamis na pagkain. Ayan. Pakikipag-communicate sa kalikasan. Ayan. Uminom ng maraming tubig. Palaging magsuot ng indigo o purple na kasuotan. Palawakin palalo ang isipan ng iyong pagbubukas. Yan. Mag-engage sa mga aesthetic activities tulad ng visual art, drawing, coloring, photography, daydreaming at iba pa. Yan po mga kapatid. Sa totoo po mga kapatid ay napakaganda po magkakaroon ng third eye. Sa totoo po mga kapatid. At alam mo ang kausap mo kung yan ay totoo. Yan, kung totoo yung kausap mo, kung may binabalak sa iyo o may intensyon, hindi ka maluloko pag ikaw ay may third eye. Alam mo kung ang iyong kausap ay aswang, alam mo kung ang kausap mo ay engkanto, alam mo kung kausap mo ay may mga sapi o may karga ng kulam. Alam mo mga kapatid, yang pag ikaw ay may psychic ability. Alam mo rin kung ang tao ay nagsisinungaling pagkaharap mo. Maraming purpose ang third eye mga kapatid. Kasi ang third eye kasi mga kapatid, pag yun ang pumasok sa isip mo, sa intuition mo, at yan ang binabanggit ng yung bunganga, ay nangyayari yan mga kapatid. May nangyari yan sa aking mga kapatid, na gano siya, na taga ibang lugar siya, parang nakachat ko rin yung lalaki niya, tinawanan niya ako mga kapatid. Sabi ko sa kanya na wag siya munang kung sakaling wag mo muna siyang, kasi birthday ng nagpamalad sa akin. Nung time na yon hindi siya nakinig sa akin mga kapatid, tinawanan niya ako. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa iyo, wag ka munang lalabas, patapusin mo muna ang birthday mo bago ka lumabas. Ayun, gumala kung saan nabalitaan ko. Sabi ko, kung hindi ka mga kapatid, kung hindi ka maniniwala sa sinasabi ko, ay may mangyayaring masama sa iyo. Tinawanan ako mga kapatid. Hindi na ako nag-explain sa kanya, hinayaan ko na lang. Basta yung sinabi ko siya, kung susundin mo ako, salamat. Kung ayaw mo naman akong sundin, salamat naman. Nabalitaan ko nung ilang araw mga kapatid, na disgrasya. Yung sabi ko sa kanya, ang mga sinasabi ko mga kapatid ay nangyayari mga kapatid. Kung ano ang mga sinasabi ko ay nangyayari yan. Hindi man ilang araw, isang linggo, ilang buwan, taon, ay lalabas yung mga sinasabi ko. Kaya wag nyong minamaliit ang mga kakayahan. Ako sa totoo mga kapatid, hindi rin ako naniniwala sa mga ganyan dati. Ngunit naniniwala na ako ngayon sa mundo ng spiritual. Kaya po minsan ay nagpo-focus po talaga ako sa aking career na ito, sa panggagamot. Kaya kung minsan ay hindi nyo po talaga ako makikitang nasa labas. Ayan, dito lang ako sa bahay. Lumalabas lang ako pag may binibili ako mga pagkain. Hindi na rin ako nakikihalubilo sa ibang tao, gawa nung makipagchismisan ay wala namang talagang may dudulot na mga mabubuti. Pero pag sa gamutan mga kapatid, basta ang paggamutan ang pinag-uusapan, ay kahit anong tanong nyo sa akin ay isasalaysay ko sa inyo kung ano ang sakit niya, physical, spiritual, kung ano ang mga nakaraan niya, kung sinong nakakaaway niya. Pero kung yung mga buhay ng ibang tao, yung mga sa akin, ay labas ako diyan. Yan lang mga kapatid, basta sa gamutan lang. Yan lang kasi mga kapatid, wala naman akong kakayahan na makapag-aral ng college. Ay laking pasalamat ko rin at nakatapos ako ng grade 12. Ayan, at nag-focus ako sa aking misyon sa panggagamot, at nakakapunta na rin ako ng ibang lugar.
ini-invite ako sa mga iba't ibang lugar para mapuntahan at madalaw din ang mga taong may sakit at matignan at magamot. Ayan, sa mga naniniwala sa akin at patuloy na naniniwala na ng lubos, at maraming salamat sa inyo. Ayan, sa mga gustong magpa-open ng third eye, ayan ang sabi sa akin ng aking minsan na rin ako, lahat na ng tao pinilit ko na magpa-open eye, hindi po talaga. Yun, sinikap ko mga kapatid, hindi ako lumalabas ng bahay, nagme-meditate ako, nagmamantra. Ayan, ito yung mantra ko mga kapatid, ipapakita ko sa inyo. Hindi po ako na nalabas, at ito yung mantra ko mga kapatid. Yan ang minamantra ko dito sa aking kwarto. Wala naman akong ginagawa at hintay lang ako ng aking pasyente, kahit hindi naman ako mga kapatid, kahit hindi ako magtrabaho at may pasyente naman ako, bawi din naman yung kita ko sa aking panggagamot. Natutustusan ko rin ang pangangailangan ng aking nanay, ay ng aking mama na may kapansanan ngayon at siya ay na-stroke. Ayan, kahit sa mga kapatid, sa panggagamot lang ay natutustusan ko ang kanyang pangangailangan at ang kanyang mga pagkain. Kahit papano sa awa ng Diyos ay nagpo-provide din naman ang Panginoon sa akin, at nakakabili na rin ako ng aking mga gamit sa panggagamot. Yan, mga aking mga damit, kung ang lahat ng aking mga gusto ay nabibili ko rin sa panggagamot lang. At marami yung nagsasabi sa akin dati na itigil ko yung panggagamot, walang kwenta, walang umaasenso sa manggagamot. Hindi ko talaga tinigil ang panggagamot mga kapatid. Di baling hindi ako umasenso, basta may marami akong taong matutulungan, masaya na ako dun. Kahit hindi gaano kalakihan ang bayad sa akin, hindi naman ako niningil sa panggagamot, masaya na ako dun mga kapatid. Ang importante, nakakatulong tayo sa ating mga pangangailangan sa panggagamot. Ayan. At sa mga gustong magpagamot ay mag-PM lang kayo at sa client ko na magpa-tarot card reading daw. Niya lang mga kapatid, ay hintay-hintay lang, sapagkat may papadala ako bukas na pangontra doon sa aking pasyente na taga Sibalom na ospital, at mayroong ipapagawa din na doon sa kasamahan ng mga katrabaho ng kakilala ko, ay magpapagawa din ng pangontra. Ayan po, minsan mga kapatid, busy din po ako sa pagpapagawa ng pangontra. And kahit po masyadong may kalakihan po ang bayad ng aking pangontra, ay nag-a-avail din po sila at meron silang tiwala sa akin na ang aking pangontra ay tested na at maraming napatunayan. Kahit mahal po yan, kung desidido ka, ay kukuha ka talaga. Ayan. Marami din naman akong napatunayan. At sabi ko sa kanila, ang pera nakikita, saka ka na lang kukuha ng pangontra kung napasok ka na ng mga biktima ng mga black magic na yan. Saka ka lang bibili kung dapat habang wala pa, mag-avail ka na sa mga kilala ninyong manggagamot, at wag yun ang patagalin, kasi alam niyo sa ngayon mga kapatid, iba na ang ating ngayon, iba na ang ating yung mga kapatid, yung panahon natin ngayon, iba na. Marami ng mga naiinggit, marami na ng ayaw ayaw makita yung maangat ang kanilang pamilya, kaya hinihila nila pababa, ginagawa ng masama, pinapakulam, inaagaw ang ari-arian, mga pinapagawa ng masama. Ayan lang kaya habang wala pa tayong nararamdaman, mag-avail na kayo sa inyong mga kilalang manggagamot ng inyong pangontra, para maproteksyonan kayo. Ang pera nakikita yan, pero ang buhay natin isa lang. Ayan, huwag kayong manghinayang na kahit gaano man kamahal ang pangontra ng manggagamot kung tested naman. Ayan ang mga kapatid, ang maganda diyan. At doon po kayo kukuha sa mga taong gumagawa ng pangontra, sa nagla-live siya, nakikita yung mukha, kasi marami ngayong mga scammer mga kapatid na nakikita kung nasa pangontra. Kanina nakita ko sa tinatawag na pangkat parang kalminyon, ay may mga asin, may mga santuara,
Hindi po dapat ganun yung mga ginagawa ng mga tao mga yan. Kaya hindi umaasinso yung mga tao na yan, ganyan, dahil sa kanilang kagagawan ng mga katarantaduhan na napapahamak lang ang kanilang mga ginagawa nilang kabulastugan sa kanilang mga pasyente. Dapat kung ikaw manggagamot, wag mong lagyan ng katarantaduhan ang ano, ay pag mahina ang pangontra doon at mapasok yon. Dapat pag ikaw manggagamot ka, pangatawanan mo yan kung ano, hindi yung kung ano-ano yung ilalagay mo diyan sa pangontra. Pag nabalikan ng pasyente, pag pinagamot sa iba at nabalikan yon, masisisi ang susunod na manggagamot. Mali yung ganun. Pumarihas kayo. Ako, bago ako nakatungtong ng ganitong ano sa pamanggagamot, ay inaral ko po talaga mga kapatid ang lihim ng karunungan. Lahat inaral. Ang gamot, lunas, panapal, at ang mga halamang gamot na gamot sa mga physical at spiritual. Inaral ko po yan. May mga tao rin sa akin nagturo kung paano magritual, kung paano kalasin ang sumpa, ang kulam, kung paano ibalik. Nakadepende po yan. Ayan, sa mga tutorial din ako dyan pag kung paano natin ibabalik o kakalasin ang sumpa o sakit ng ating pasyente. Mayroon po tayong pamamaraan dyan. Tunghayan lang po ninyo ang aking mga susunod na vlog ay ipapakita natin. Ayan, sa susunod ay may ritual ako sa ibang bansa na kakalasin ang kanyang kulam at sumpa sa kanya ng kanyang magulang. Ayan, kalasin natin. Pero sa mga ganyang mga ritual mga kapatid ay naniningil po talaga ako. Kasi sa totoo lang, ba't ako naniningil? Naniningil ako pambili ng kandila. Yan. Bond paper ay yung kandila ngayon sa 7 piraso yan. Ang isa niyan nasa 7 o sa 7. Iba-ibang kulay, may pula, may blue, may green, may violet. Iba-iba po ako mag-ritual. Kasama na po yan ang mga pampaswerte sa kabuhayan, pangkalas ng sumpa, o pampabalik. Makikita ninyo yan mga kapatid kung paano ko isasagawa yan. Naniningil po ako mga kapatid. At syempre kasama na doon yung mga gamit. Yung malaking kuponban, tatawasin doon yung kung sino yung gumawa. Tapos kung gustong ipapasumbalik ay pwede naman natin gagawin niya, pero magbabayad po talaga kayo. Hindi naman po sa sinasabing naniningil kami. Syempre pag once na ginamot namin kayo at ano sa mga ritual, yan, sa mga malayo, sa mga ritual ay naniningil kami. Pero pag actual na hahawakan namin yung pasyente sa kumbati spiritual, hindi po kami naniningil. Kusa lang po kayong donasyon lamang po. Kasi pag malayo na ay ibang usapan eh mga kapatid. Pero asahan ninyo mga kapatid, nagagaling kayo. At unang-una magtitiwala kayo sa inyong manggagamot, at unang-una samahan niyo din ng dasal. Ayan mga kapatid, ng taimtim na dasal. At kung may mga pagkakasala man kayo sa inyong sa inyong mga taong nasaktan ninyo, ay humingi po kayo ng tawad. Ayan lang. Kasi kailangan po talaga na maningil. Siyempre may pamilya din ako. Ayan, unang-una sa lahat ang mga sangkap niyan. Ayan, kandila. Dalawang beses yan isasagawa mga kapatid. Kaya hindi po basta-basta ang ritual. Dahil pag ang ritual po ang inyong ginawa, ay taya po ang buhay mo diyan. Bakit kung maniningil kami ng 3,000 o ganto ganyan, pag kami ba ay mabalikan, kaya nyo ba kaming gamutin? Hindi mga kapatid, kami ang gagamot sa aming sarili. Kaya dapat wag ninyo kaming parang lalaitin na ganto ganyan, naniningil kami sa ritual. Mali yun mga kapatid. Hindi nga kayo nagrereklamo nga nagbabayad kayo ng 100,000, 350,000 sa ospital, bago kami na naniningil kami ng mga 3,000, 4,000, 5,000 sa pagre-ritual, ay magrereklamo kayo. Hindi po basta-basta ang ritual mga kapatid. Buhay po naming mga manggagamot ang nakataya dyan. Kaya ganun ang ating sa ritualan. Pero kung gusto niyo magpagamot ng aktual,
pumunta kayo sa dito, mag-PM kayo, gagamutin natin ng actual yan. Mas maganda ang actual. Yan. Ang ang gamutan natin. Kasi mapapasampa natin, magigilitan natin. Kasi kung sa ritual mga kapatid, talagang mahihirap, magkanda hirap-hirap ang gumawa sa inyo ng masama niyan. Kung ano ang ginawa ng taong masama sa inyo, ay babalik yan sa kanya. Doble yan, magkandilit-silitsi ang niyan. Pag ginamitan ng ritual. At rin mga kapatid, at kung may mga pagkakasala mo kayo, ay baguhin na ninyo ang inyong ugali mga kapatid. Ang ritual po mga kapatid, dalawa po ang klaseng ritual. May ritual po ng mabuti, may ritual po ng masama. Ay ang mga ritual na ginagamit ko ay hindi po masama yan. Hindi po yan tulad ng kulam, na ang mangkukulam gumagamit ng manika o kung ano man, mga bungo, yan, mga karayom, mga pako, o kung ano mang mga litrato. Hindi ako gumagamit ng ganyan mga kapatid. Tinatawas ko lang yung bond paper na may langis, tapos ilalatag ko dun sa ritual table, at doon ko isasagawa yan. Kung kung kakalasin lahat ng sumpa, lahat yan, tanggal yan lahat mga kapatid. Basta dasalan nyo ng paniniwala yan, at magtiwala kayo sa inyong manggagamot. Kung pumunta lang naman kayo dito o magpagamot at aasa kayo sa wag ninyong iasa mga kapatid. Po ninyo, samahan po ninyo ng dasal. Yan. Ang inyong sarili ang sarili niya makakatulong sa inyo, sapagkat kaming mga manggagamot ay ginagawa namin ang lahat para sa inyong kagalingan. Obligasyon namin yan. Huwag ninyong iasa sa amin ang inyong kagalingan. Iasa ninyo ang inyong ang paniniwala at ang inyong sa taas. Kung may mga kasalanan man kayo na ay pagsisisihan. Yan lang mga kapatid, naway may matutunan kayo sa aking sa aking vlog na ito. At kung nagustuhan niyo ang aking ang tinalakay ngayon, ay paki-share na lang, at para natin mga kapatid, para rin ng iba kung paano malaman kung active ang third eye. Maganda po kung may third eye ka, dahil hindi po yan tinatawag na, sabi nila pag may third eye ka, nakakita ka ng mga engkanto, kung ay sumpa. Hindi po sumpa yan. Yan po ay gifted ng ating Panginoon. Yan po ang mga, alam mo dati yung mga propeta, yung hindi mga bulahang propeta mga kapatid. Yan po ang mga propeta, sila po ay may mga third eye. Ang mga propeta na yan, sila ang daan kung paano makipag-usap sa Diyos. Ayan po mga kapatid, sila po ang daan sa pakikipag-usap sa Diyos, kung ano yung humihingi sila ng sign, kung sino ang karapat dapat na maging hari, ganto ganyan. Sa mga panahon nila David dati, ganyan yan. Kasi meron din mga kapatid ngayon pala, dalawang klase ang third eye. Meron kasing ginagamit sa pag-aabuso, ayan, ginagamit sa hindi tama. Maraming ginagamit sa masama. Marami mga kapatid na na pamamaraan sa third eye. Kaya kung kayo yung napagkakalooban ng inyong third eye, ay kayo nag-open ng inyong ikatlong mata, ay gamitin po ninyo sa tama. At sa pagtulong, makakatulong din kayo kung paano niyo mapatawid ang mga kaluluwang ligaw na hindi makakyat-akyat sa langit, ay pwede din, makakatulong din kayo. Maraming purpose ang third eye mga kapatid, kung inyong aaralin lang. Ayan, hanggang dito na lang, at kalahating oras na ako nagsigisermon dito. Na tayo mga kapatid. Ayan, hanggang dito na lang, at God bless.